Kaunlaran sa Bangsamoro. Tumatalakay sa mga programa at positibong pagbabago sa loob at labas ng rehiyon ng Bangsamoro. Magbibigay kaalaman sa mga isinusulong, ginagawa at nagawang kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes sa official Facebook page ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN at Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala jami'an wa barakatuh. At syempre magandang hapon po sa lahat ng ating mga minamahal na kapatiran, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na sa ating mga kapatiran na naninirahan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At syempre ang aking pagbati sa aking mga kabayan na doon ng Fiotamagan sa aming municipality of North UP, Maguindanao del Norte. At kami po ay nagpapasalamat sa ating mga listeners, sa ating mga active viewers na nanonood sa ating programang Kaunlaran sa Bangsamoro. Ito ay sa pamamagitan ng Bangsamoro Multimedia Network. At syempre mga kabangsamoro, pagpapatuloy pa rin natin yung ating mga talakayan patungkol sa mga programa, aktibidad ng Ministry of Social Services and Development. Nasimulan po nating pag-usapan yung mga activity mula January 2024 at atin po yung ipagpapatuloy mga kabangsamoro. Siyempre, araw po ngayon ng Biyernes, March 3, 2024, mga kabangsamoro. At balasan wallahu ta'ala, gantimpalaan nawa ni Allah yung ating mga kapatirang pumunta kanina sa kanilang mga masjid upang magsala ng Salatul Jumu'ah. At yan po yung tinatawag mga kabangsamoro na Sayyidul Ayyam. Yan po yung tinatawag na presidente. Nung 7 araw ay itong tinatawag natin na Yaumul Jum'ah o araw po ng Biyernes sa ating mga kapatirang mga Muslim. Sa ngalan po mga bangsamoro ng BMN Technical Team sa pangunguna ni Executive Director Ma'am Paidia Samanudi Yakman. At syempre ang ating mga magiting na technical control. Nandyan po si Ustadz Muhammadin Gumaga Sulaiman at si Sir Hasanuddin Singgon. Ang ating mga gwapong technical control sa ating programa at sa ating mga live coverage dito sa labas ng opisina o sa studio ng BMN mga kabangsamoro. At syempre mga kabangsamoro, ako po ang inyong regular host na inyo pong napapanood, ang inyong kabangsamoro at ang inyong ka-network si Datumi Neskak mga kabangsamoro. Pinapasalamatan din po natin mga kabangsamoro ang isa sa sponsor ng ating programa, ang Peace, Security and Reconciliation Office o PSRO. Under po yan sa opisina ng punong ministro ng Bangsamoro Government, the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim. At abangan nyo rin po mga kabangsamoro yung ating darating na ikatlong episode ng Kapayapaan sa Bangsamoro talking peace over coffee sa Peace, Security and Reconciliation Office. At syempre nandyan po yung good executive director ng PSRO, si Sir Executive Director Anwar Alamada. Kasama na po yung mga ibang empleyado. At syempre mabuhay po yung lahat ng mga ministro ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, mga tanggapan na nagsisika para sa kapayapaan, kaunlaran, pagmamahalan ng lahat ng mamamayang Bangsamoro.
At mabuhay po kayong lahat. Natalakay po natin mga kabangsamoro kahapon, araw po ng Huwebes, May 2, 2024, ano? Yung kabilang sa pinakahulang yugto ng ating natalakay ay yung mga internal displaced person, ano, yung IDPs, ano, affected nung tinatawag natin na election related violence, ano, in Barangay Busawan North, Cotabato. At sana sa darating na mga election mga kabangsamoro ay sana ay hindi na mangyari na meron sa ating mga kapatid na mga bangsamoro na maapektuhan pa itong tinatawag natin na violence regarding on election, ano. At yun po yung sinabi ni Sir Abdurraub Makakuha, the Provincial Governor of Maguindanao, na yanin pa tayo na election na niya na masika na bunir sa Kandadangkay, masika na bunir sa Katipu, nandong masika na bunir tigin sa Kandidilibaka. Okay, tigi gobsam na yata no bagapasan na mapukas tano yubayangon, ha. Alhamdulillah. So kanya pong hinihikayat ang lahat ng mamamayang Bangsamoro na tuloy pa rin yung pagkakaisa at pagmamahalan at pag-uunawaan na kahit tapos na ang eleksyon. Pinag-usapan din po natin mga kabangsamoro yung CW, ano? Pag sinabi po nating CW mga kabangsamoro, yan po yung Child Development Workers, ano? Diyan po yung sa Sultan sa Barongis, ano? Yung mga nabanggit natin mga kabangsamoro na capacity building training in Maguindanao, ano, ay sa pangunguna po yan ng Ministry of Social Services and Development in collaboration, ano. Siyempre kaagapay yung katuwang yung local government unit ng mga munisipyo. Kasama na po yung mga barangay at yung mga partisipante sa araw na yan mga kabangsamoro. Sa pagpapatuloy ng ating usapin ngayong araw ng Biyernes mga kabangsamoro, May 3, 2024, Ministry of Social Services and Development Executive visits social welfare offices in Davao for frontline services benchmark mission, ano? O benchmark mission mga kabangsamoro. So, yan po mga kabangsamoro yung pagbisita ng social welfare offices in Davao City. Ano, para po doon sa pagpursigi and optimizing social services delivery to marginalize, to marginalized sectors in the Bangsamoro region, regional executive and senior officer of the Ministry of Social Services and Development mga kabangsamoro. At kabilang yung mga serbisyong pangpubliko mga kabangsamoro ay commitment ng tanggapan ng MSSD mga kabangsamoro. At syempre sa araw na yan mga kabangsamoro, conducted a benchmarking activity by visiting governor or government social welfare agency. Ito po ay binisita mga kabangsamoro, doon po ito sa Davao City, January 12, 2023 mga kabangsamoro. At syempre kasama po dyan mga kabangsamoro yung mga galing sa Bangsamoro Government MSSD, yung Ministry of Social Services and Development official toured the offices of the Department of Social Welfare and Development o DSWD doon po sa field office sa region 6 sa Davao City mga kabangsamoro. Ibig sabihin ang bumisita po doon mga kabangsamoro ang minister ng MSSD sa pangunguna ni Attorney Raisa Jajuri mga kabangsamoro. At syempre nandyan din po mga kabangsamoro yung Lingap Center, recognized as the origin of Malasakit Center. Ibig sabihin ay dyan po nanggaling yung Malasakit Center mga kabangsamoro in the country. Nanggaling po yan sa Lingap Center para po dun sa pag-serve
as one-stop shop for government medical assistance for indigent patient in the city. So kabilang doon sa mga prioridad mga kabangsamoro ay yung mga indigent people. Ibig sabihin, yung mga nangangailangan talaga mga kabangsamoro ng mga medical assistance. At alam ko at alam ninyo na marami sa ating nakapunta dito sa mga malasakit center, lalong-lalo na sa mga na-hospital, ang kanilang kamag-anak at napakalaking tulong ito sa Bangsamoro o mamamayang Bangsamoro. Present po dyan mga kabangsamoro yung chief personnel from DSWD Field Office Region 6 at syempre yung inirepresenta po yung best practices and processes concerning disaster response operation. At doon po sa local government unit relation and coordination and medical assistance through the assistance of individual in crisis situation yan po yung AICS program mga kabangsamoro. So isa talaga yan sa dapat pagtunan ng MSSD mga kabangsamoro ay kung paano magkaroon ng tinatawag na immediate response. At syempre doon po senior ng mga DSWD sa national kung ano yung mga dapat o best practices para doon sa agarang proseso at agarang pagtulong sa mga nangangailangan mga kabangsamoro. At syempre may kasama rin dyan mga kabangsamoro yung mga personnel from the Malasakit Center also demonstrated how their advanced database system work in facilitating the daily processing of assistance for their work-in clients, o walk-in clients, mga kabangsamoro, yung mga talagang nagpupunta doon, At yan po yung sa Davao City DSWD also highlighted their intervention for women and child protection. At yung mga advocacy and communication mechanism and operation facilities during the benchmarking mission, mga kabangsamoro. At katulad po ng ating nabanggit mga kabangsamoro ay pinangunahan po yan ni Minister Attorney Raisa Jazuri, si Director General Muhammad Muqtadir Estrella and Deputy Minister Nuraini Tantalim Nuraini Tanlim and heads from the barangay heads from the Planning and Development Division, Disaster Response and Management Division, Protective Service and Welfare Division. Nandiyan din po yung Finance Management Support Services Division at yung Administrative and General Services Division, Human Resources and Management Division. At hindi rin mawawala mga kabangsamoro yung Information and Communication Division also participated the learning session. Ibig sabihin ay maraming mga dumalo dyan mga kabangsamoro na department division at para doon kung paano pa mas lalong mapalakas yung frontline services o yung mga tulong mula sa MSSD lalong-lalo na para doon sa preparation doon sa tinatawag natin na upcoming devolution of social protection program and services sa lahat-lahat ng local government of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa pagpapatuloy mga kabangsamoro, kasama rin sa programa ng MSSD Distribute Social Pension to over 2K senior citizen in Lanao del Sur mga kabangsamoro. So mahigit kumulang 2,000 mga senior citizen ating mga magulang ay tumanggap po sila mga kabangsamoro ng social pension. At yan po ay ginanap doon sa Lanao del Sur, yun ay MSSD through the social pension o SOCPEN, program for indigent senior citizen distributed cash subsidy, Yan po ay nagkakahalaga ng mahigit kumulang o 2,187 indigent elderly client during a series of payouts from January to 12.
Taon din po yan ng 2024. Doon po yan sa Municipal Gymnasium ng Balindong, Lanao del Sur. Bawat benepisyaro mga kabangsamoro ay tumanggap ng sa halagang 3,000 pesos para dun sa financial assistance covering their monthly subsidy for 6 months, and the recipient are from the 38 barangay of the municipality. So iba pa doon sa 3,000 ay covered pa rin mga kabangsamoro yung mga monthly subsidy for 6 months para po doon sa mga indigent senior citizen At yun po yung dami ng tumanggap doon mga kabangsamoro, 38 barangay of Municipality of Lanao del Sur. Sa pagpapatuloy mga kabangsamoro, MSSD Albarca Local Government Unit conduct joint payout for program beneficiaries. So, isa namang pamamahagi ng Ministry of Social Services and Development sa Albarca, Basilan. Itong pamamahagi mga kabangsamoro ng program beneficiaries, doon po yan sa Basilan. Siyempre, in collaboration with the local government unit of Basilan of Albarca. Conducted a joint payout of 319 beneficiary. Makikita na po dyan sa larawan mga kabangsamoro. At mula sa iba't ibang program, January 11 to 12, 2024 po yan mga kabangsamoro. So kasama doon mga kabangsamoro sa mga recipient ay yung 10 case managed beneficiaries under the COPCO program. So ito naman yung COPCO program ay tumanggap po sila mga kabangsamoro ng tig 15,000. At syempre 39 elementary student through the Angat Bangsamoro o Kabataang Tungo sa Karunungan. Yan po yung ABACA program ay tumanggap po sila ng 2,000 each. At syempre 39 high school student received 3,000 each and 19 college student received 10,000 each mga kabangsamoro. Nako, pag estudyante kay napakalaking tulong na yun mga kabangsamoro. Bukod pa doon mga kabangsamoro, 86 beneficiaries under the Unlad Pamilyang Bangsamoro program ay tumanggap po sila ng more than 10,000 o 10,800 pesos. 117 beneficiaries under the Kalinga para sa May Kapansanan program, tumanggap po sila ng 6,000 bawat isa. At yung 9 daycare yung 9 daycare mga kabangsamoro worker receive 18,000 bawat isa. Malalaking halaga yan at mabuhay po doon sa Albarca, Basilan. At yan po yung pakikipagtulungan at kabilang sa commitment ng MSSD yung uplifting vulnerable sector or uplifting the life of the Bangsamoro. Yan, so kasama po yan sa mga programa dun sa mga livelihood and improving living condition for beneficiaries mga kabangsamoro. Sa puntong ito mga kabangsamoro, magko-commercial break muna tayo. At pakinggan po natin yung mensahe ng Chief Minister Ahud Alhaj Murad Ibrahim. The President of the United Bangsamoro Justice Party, the Chief Minister of the Bangsamoro Government, ladies and gentlemen, I present to you the Honorable Ahud Alhaj Murad Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Magandang umaga sa inyong magandang hapon sa inyong umaga pa rin.
Magandang umaga pa sa inyong lahat. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una, in behalf of the party, yung Bangsamoro Justice Party, we welcome you all and we extend our gratitude sa inyong lahat sa pagdalo dito sa inauguration ng Office of the Vice Chairman ng party at saka yung pag-take oath ng mga new members in the party. So maraming salamat sa inyong lahat. Kami ay nagagalak dahil nakita namin na sunod-sunod na marami ang humihingi na magka-take oath sa ating partido. Alhamdulillah. Marami na ang nag-request, mga mayors, mga iba't ibang mga government officials ay nag-request na magka-take oath na rin. So, maybe later we'll be scheduling series of oath-taking dito sa kasi maraming gustong magpa-membro sa Justice Party. Unang-una, gusto kong i-explain sa inyo ang mabuti kung bakit itong party natin ay tinawag na ang main advocacy is yung word na justice. Yung word na justice is very inclusive. It is very inclusive and that is the dream of everybody. Lahat tayo ay yun ang pinapangarap na magkaroon ng justice. Alam natin na maraming mga injustices na nangyayari. So ito yung struggle natin, mawala yung lahat ng mga injustice na nangyayari at ang magiging plataforma ng ating gobyerno will be justice na translated into moral governance. Moral governance. So, alam nyo, kung titignan ninyo, yung justice at saka yung moral governance, yan din ang prinsipyo ng struggle natin. Our struggle o yung jihad natin is yun din ang ating objective, magkaroon ng justice, magkaroon ng moral na pagpapatakbo ng gobyerno. So that is our objective. And that is the objective of the struggle of the Bangsamoro. So, we are hoping na dahil dito magkumpleto natin na meron tayong moral governance na nandyan at saka mayroon tayong political party which is advocating for justice sa lahat. So itong justice is not only for a certain part, certain group. Justice for all. Yung lahat ay kasi kung titingnan ninyo ang Islam, makikita ninyo na very inclusive. Mayroong provision for non-Muslim, mayroong provision for Muslim, mayroong justice for Islam, Muslim, mayroong justice for non-Muslim. So, yan ang ating guideline. Yan ang ating guidelines. So, hinihiling namin sa inyo na lahat tayo ay talagang kung totoo na ay gustong mag-membro sa party na ito, we hope that everybody will advocate for real justice. Walang opresyon, walang pagpapili, walang pinipili, kundi lahat ay pantay-pantay, inshallah. So yan ang justice na gusto natin na may taguy, inshallah. So kaya kung titingnan ninyo
ang welcome dito ay hindi lang sa party, ay hindi lang yung mga Muslim. Lahat kayo, maybe Christians or non-indigenous people, you are most welcome to join the party. Dahil ito ay hindi religious party. Although, yung justice na itinataguyod nito is also yung din na itinataguyod ng Islam, yung justice. So, yun ang ating prinsipyo, justice for all and equality of all. So yun ang ating advocacy, inshallah, dito sa party. So, sa ngayon, yung party natin will now be facing challenges in this coming 2025. Alam natin na magkakaroon ng election. The first election na mayroon ng parliamentary election. Kasali na ang parliamentary election. So alam natin na yung proseso sa election sa parliamentary, dalawa ang bubutuhan. Isa yung party, parang party list, at saka yung kandidato ng party sa mga district candidates. So, yun ang kailangan na pabutuhan natin as party member. We will vote for the party, the Bangsamoro Justice Party. Iboboto natin at ang dami ng boto na makukuha nito will translate to the representation in the next Bangsamoro government, yung membro ng parliament. Pati na rin yung mananalo sa mga district ay that will also be translated into the member of the membro ng parliament. So, ito yung kailangan natin na kailangan natin na yung UBGP will become the majority party sa darating na 2025 parliamentary election. Kasi, inshallah. Kasi, kung hindi tayo makakuha ng majority, then that will translate na iba na ang hindi na UBGP ang dominant party na mamumuno sa next government. We hope na yung UBGP will be the next leadership din sa susunod na gobyerno natin sa Bangsamoro after the 2025 election, inshallah. So, yun ang struggle natin ngayon na alam nyo, palagi natin sinasabi na itong struggle natin ngayon is still a continuation of the jihad. Kasi yung jihad is, actually the meaning of jihad is struggle. So, itong struggle natin is in line with our struggle, the struggle of the Moro Islamic Liberation Front. The struggle of the party is coined into the struggle of the Moro Islamic Liberation Front. Kaya nga ang advocacy natin dyan is yung justice. Kasi yung justice, if implemented, yan din ang Islam, yung justice. Because Islam is a justice to mankind. So yun din ang gusto natin na ma-implement ay yung justice na kailangan natin na magkaroon ng tunay na justice sa pamumuno, sa pag-gobyerno, sa lahat ng bagay ay magkaroon tayo ng tunay na justice. So, the government will not be owned by certain group only. The government will be owned by the people. The services of the government will not be directed doon lang sa mga ibang mga tao. It will be directed
to everyone, inshallah. So yun ang ating advocacy. And that is why we are advocating yung moral governance. Because moral governance will implement the moral values ng lahat ng moral values ng Islam at moral values ng iba pang mga relihiyon na existing sa atin. So that is our advocacy. So this is the first election that you will be responsible in placing what will be the next government in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So inaasahan namin na lahat kayo ay magiging kasama namin na itaguyod ang advocacy ng Justice Party, advocacy ng moral governance, at wananatili pa rin ang ating gobyernong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na bunga ng ating struggle, yung pa rin ang mananatili na ang United Bangsamoro Justice Party ang magiging leadership sa susunod na gobyerno natin, inshallah. So yan ang hinihiling namin sa inyo. So are you willing to work very hard in order that we can achieve itong pan natin? Inshallah. Okay. So maraming salamat sa inyo, and we hope na mag-succeed tayo with the help of Allah, with the help of God. Inshallah, we will succeed. Ang intention natin ay maganda, hindi pang sarili, kundi para sa lahat. Justice for all, moral governance sa lahat. So yun ang ating advocacy. So thank you very much sa pag-attend ninyo, and we will be having more gathering, inshallah, hanggang noon sa 2025 election, inshallah. So ang party natin ngayon is already officially registered, at saka kasama na rin. And then meron din tayong we have officially have a parang tactical alliance with the Partido Federal ng Pilipinas, the Party of the President. Tinawag natin na tactical alliance kasi under the electoral code, hindi tayo pwedeng mag-alliance sa national party. So yun ang napagkasunduan with the President of the party, na tactical alliance with the Partido Federal ng Pilipinas, which is the party of the President. And inshallah ta'ala, we are assured na susuportahan nila tayo this coming 2025 election. So hanggang dito na lang. Thank you very much. Congratulations sa inyo, yung mga bagong nag-take off. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan po mga kabangsamoro, yung speech ng UBJP President and Chief Minister of the BARM, Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim. At according doon sa sinabi niya mga kabangsamoro, ay yan yung kanilang hangarin o panalangin na mangyari mga kabangsamoro. At syempre yung kanilang hindi titigilang isinusulong yung tinatawag na justice for all. According to him mga kabangsamoro, pag sinabi nating hustisya ay hindi lamang sa mga Muslim. Pag sinabi mo kasing hustisya, tama naman ay
Muslim ka man, hindi ka man Muslim o tao ka man, maging yung mga hayop, mga kabangsamoro, ay mayroon pa rin tinatawag na hustisya dyan. So, yan po yung kanyang kabilang sa bahagi ng kanyang talumpati, si Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim. Now mga kabangsamoro, panoorin po natin yung panawagan ng spokesperson ng Civil Society Organization. Doon po sa natalakay natin o doon po sa BTA Extension 2028. Si spokesperson Sir Dats Magon. Ang ginagawa natin ngayong araw ay pagpapakita ng suporta sa panawagan ng nakararaming Bangsamoro na i-extend ang Bangsamoro transition period mula 2025 hanggang 2028. Na yung presidente kasi natin, yung mahal nating Pangulo ay nandito sa Maguindano ngayon, no? Kanina nasa Barira at papunta ho sa Baguingad, SGA, Special Geographic Area. So, gusto nating ipakita na sa tabi tayo ng kalsada para madaanan niya, lalong-lalo na yung kanyang mga kabinete, makita nila na ang mamamayang Bangsamoro, lalong-lalo na yung mga anak ng bakwit, yung mga tao na karanas magbakwit, naranasan ng epektong ng kaguluhan, ay nananawagan na palawigin itong extension period mula 2022 hanggang 2025. Kaya ho tayo naririto ngayon sa tabi ng kalsada, dito sa pikit mismo, kapatid Napla. Unang-una, napakalaki ng nakikita nating advantage nitong pag may patupad ang extension period ng Bangsamoro Transitional Authority mula 2022 hanggang 2025. Una, mas mabibigyan ng puwag ang kapayapaan dito sa Bangsamoro homeland. Bakit? Kasi nga ho, pag titingnan natin yung kasunduang nilagdaan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas sa saka ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, nandiyan ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ang CAB, no? Na kung saan ang mga nilalaman ng CAB na iyan ay may political track at saka normalization track. Ang political track dito ay ang pagkakaroon ng Bangsamoro government. Ito yung roadmap ng Bangsamoro government. At ang pinakamahalaga dito, kapatid na kabangsamorong pla, no? Kung bakit tayo nananawagan ng extension period, ay patungkol naman ito doon sa pangalawang track ng CAB na sa normalization process. Kasi kung titingnan natin, ang roadmap ng Annex on Normalization, napakasensitibo po nito. Kasi ang nilalaman nito ay ang pagtatransform sa komunidad ng Bangsamoro. Nandito yung pagde-decommission ng mga Moro Islamic Liberation Front combatants so that yung mga armas nila hindi na magagamit, would be put beyond use. Pangalawa, yung redeployment ng armed forces. Pangatlo, yung establishment ng Bangsamoro policing. Pangatlo, yung usapin ng amnesty para sa mga top leaders ng MILF, yung mga MILF leaders na mayroong kasong kinaharap sa gobyerno ng Pilipinas noong mga panahong sila ay nakikipagdigma. Kasama na dito yung pagtatransform ng conflict-affected communities, yung MILF, 6 major MILF camps at lalong-lalo na yung mga packages para doon sa mga already decommissioned combatants ng MILF. No, na nakikita natin, ang tanging paraan lang para may patupad ang lahat ng ito ay ang pag-extend ng Bangsamoro transition period. Maraming nananawagan na mag-eleksyon sa 2025. Pero kami kasi, ang tinitingnan namin sa hanay ng civil society organizations, no, lalong-lalo na ang UNIPAD at saka ang League of Bangsamoro Organizations, ang tinitingnan namin dito hindi kung ano ang gusto ng ilan. Ang tinitingnan namin dito ay ang mismong roadmap ng Comprehensive Agreement on the Peace Process. Ang tinitingnan namin dito, sana ba ang inabot ng peace process na ito? Ang tinitingnan namin dito, ano ang magiging epekto kung magkaroon ng eleksyon at dinaya ang United Bangsamoro. Unang-una, nililiyaw natin, ang MILF ay handa na sa eleksyon nitong 2025. In fact, pinapalakas na nila ang United Bangsamoro Justice Party. Kami naman, sa hanay ng civil society organizations, ang tinitingnan namin dito ay ang roadmap ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ang tinitingnan namin dito, ito mga kasama natin mula sa United Youth for Peace and Development, mula sa civil society organizations, ito yung mga anak, ito yung mga kabataang
pinanganak sa giyera. Ito yung mga kabataang nakadanas tumira sa evacuation center. Ito yung mga kabataang pag-asa ng Bangsamoro. Nakikita natin na pag na-extend ang Bangsamoro transition period, mas magkakaroon ng pangmatagalang kapayapaan at ang MILF, pati ang gobyerno ng Pilipinas, mas mahihibla nila ang nilalaman ng comprehensive agreement di Bangsamoro. Ngayon, gusto nating linawin, ang civil society organization sa pangunguna ho ng League of Bangsamoro Organizations, ng United Youth for Peace and Development at saka ng Mindanao Civil Society Organizations, ang ginagawa ho nating pagkilos ay hindi ho ito kautusan ni numan, no? Sapagkat ang ginagawa nating pagkilos na ito ay suporta para sa pangmatagalang kapayapaan sa Bangsamoro. Sinimulan natin ito noong 2022 at nagtagumpay tayo ma-extend ng Bangsamoro Transition Authority hanggang 2025. Nakita natin mabagal ang pag-usad ng programa sa Annex on Normalization, kaya pinapanawagan naman po natin ito ulit hanggang 2028 kasamang plan. Kami ho sa hanay ng civil society organizations ay nananawagan sa ating mahal na Pangulo na i-extend ang Bangsamoro Transition Authority mula 2025 hanggang 2028 sapagkat ito lang ho ang nakikita nating pag-asa na mas lalong magkaisa ang mga leaders natin sa Bangsamoro. Nakita ho natin ang performance ng Bangsamoro Transition Authority. Nandoon ang MNLF, dalawang factions ng MNLF, nandoon ng MILF at napakaganda ho ng naging resulta ng pagpapatakbo nila ng Bangsamoro. Nananawagan kami sa mahal na Pangulo na palawigin ang extension period ng BTA hanggang 2028 sapagkat ito lang ang nakikita natin na ang usapin ng peace and security, ang usapin ng human security, ang usapin ng transitional justice at ang usapin ng normalization sa Bangsamoro ay mabigyan ng mas mahabang panahon. Nananawagan kami sa mahal na Pangulo na i-extend ang transition period sapagkat ito lang ang nakikita natin na mas lalong umangat ang kalagayan, mas lalong umangat at paangatin ang kalagayan ng mga kapatid nating Bangsamoro, lalong-lalo na ho yung mga naapektuhan ng kaguluhan. Yun lang ho, mabuhay tayong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Yan po yung spokesperson ng Civil Society Organization mga kabangsamoro, si Sir Dats Magon, ano? At according doon sa kanyang sinabi mga kabangsamoro ay hindi sila inutusan ni numan o ng sino man, ano? Dahil according to him ay ang tinitingnan nila yung roadmap, ano? At ayon sa paningin ng Civil Society Organization ay nararapat na i-extend yung BTA from 2025 to 2028, ano? So, yun po yung nakita natin mga panawagan at yung kanilang mga tarpaulin mga kabangsamoro, panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos. Ipagpapatuloy natin mga kabangsamoro ang ating usapin sa Ministry of Social Services and Development, ano? Programa pa rin ng MSSD Extend Livelihood Capital to Vulnerable Individual in Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, no? So, ibig sabihin ay karagdagan ito mga kabangsamoro na individual, ano? O livelihood capital na tinanggap ng taga Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte mga kabangsamoro. At syempre yan po yung mga galing po yan sa True Sustainable Livelihood Program o SLP, ano? At sila po ay namahagi ng livelihood assistance to 88 beneficiaries of the Zero Hunger Program, ano? At syempre namigay po sila mga kabangsamoro nung payout ay isinagawa po yan dun sa Municipal Social Welfare Office in Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. January 11 po yan, 2024 mga kabangsamoro, at bawat beneficiary ay tumanggap po sila ng tig 15,000 pesos, ano? Para po doon sa Seed Capital Fund, ano? So, yan po mga kabangsamoro, sa ilalim po yan ng Sustainable Livelihood Program o SLP.
Ayan mga Kabangsamoro, sa puntong ito ay pakinggan muna natin o makinig muna tayo ng isang nasyid, ano? Para naman malibang tayo, ano? Sa init ng araw, ano? Sa panahon, ano? Isa munang nasyid mga Kabangsamoro, hatid sa atin ng programang Kaunlaran sa Bangsamoro. Bangsamoro sa kaipaninindig, kambaya-baya ko dalapan na ipatihidig. Bangsamoro sigay suka pag-iingid, mag-isa-isa mamagayon mapagkatulangan. Kapag kapapangilay, kandusagay, kamailay, susinganin, apangunin, nulangunin, amo jahidin, kandaludaya, syakudalupa, sa dimandala suagama mga wata bago pimbata ipambamata ibag-isa-isa Bangsamoro sa kaipaninindig, kambaya-baya ko dalapan na ipatihindig. Bangsamoro sigay suka pag-ibig, mag-isa-isa mamagayon mapagkatulangan. Mga pagaling, iyadan siya mauli, ama pangani, na di din masuli, supaganay, sangat narasay, sa di din sagunay, kadi din lamong bangay, ya Allah. Pagsukur kami, kanakwa namin, sukahanda namin, sa damauli, adi mapanuli, apyakan siya muli, sa gaya mauli. Bangsamoro sa kaipaninindig, kambaya-baya ko dalapan na ipatihindig. Bangsamoro sigay suka pag-ibig, mag-isa-isa mabagayon mapagkatulangan. Bangsamoro sa kaipaninindig, kambaya-baya ko dalapan na ipatihindig. Bangsamoro sigay suka pag-ibig, mag-isa-isa mamagayon mapagkatulangan. Mag-isa-isa mamagayon mapagkatulangan.
Yan po mga Kabangsamoro, alhamdulillah naman sumapiyagi na sa nga Bangsamoro mapakatulangan mag-isa-isa mamagayon. At tayo po ay nagpapasalamat mga Kabangsamoro dun sa mga taong nagsisikap para sa ikabubuti at ikaunlad ng mamamayang Bangsamoro. At syempre lalong-lalo na po ay para po doon sa ating mga susunod na mga henerasyon dito sa Bangsamoro Territory. Syempre kami po ay nagpapasalamat mga Kabangsamoro sa ating mga listeners at viewers sa UNIPAD, sa United Youth for Peace and Development, sa League of Bangsamoro Organization, sa PSRO, sa lahat po ng mga ahensya, sa lahat po ng ating mga kapatiran na tumatangkilik sa ating programa. Mabuhay po kayong lahat, ay kami po ay nagpapasalamat o nagpapabot ng pagbati at pasasalamat sa inyong lahat. Dahil po sa inyong suporta ay nagkakaroon ng kabuluhan yung mga gawain natin para sa mga totoong impormasyon at syempre para maibahagi yung mga kaganapan dito sa Bangsamoro Region. Maraming salamat po sa inyong lahat mga Kabangsamoro. At shout out po sa inyong lahat. At syempre mga Kabangsamoro, sa ngalan po ng BMN CEO Sir Tuanlid Alfonso, Executive Director Ma'am Faidia Samanudi Ahmad, at syempre yung ating mga guwapong technical control Sir Hasanuddin Singgon, at nandyan po si Ustad Mohamedin Sulaiman. Sa lahat po mga Kabangsamoro ng bumubuo at supporters ng ating programa, huwag mong kalimutang i-like and share and follow po yung ating official Facebook page ng Bangsamoro Multimedia Network. At sa mga susunod na linggo, abangan niyo po ang ating programa. Mapapanood po yan sa PSRO official Facebook page at yung Bangsamoro Multimedia official Facebook page para po doon sa ikatlong episode ng Kapayapaan sa Bangsamoro. At syempre ako pong inyong Kabangsamoro Ka-Network, ang inyong host ngayong araw ng Biyernes, si Datumi Neskak. Maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaunlaran sa Bangsamoro. Tumatalakay sa mga programa at positibong pagbabago sa loob at labas ng rehiyon ng Bangsamoro. Magbibigay kaalaman sa mga isinusulong, ginagawa at nagawang kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes sa official Facebook page ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN at Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro.